Pia, handa na ang Batangas Port para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero na sasakay dito sa mga roro o di kaya sa mga ferry boats papuntang Western Visayas area at dito sa Southern Tagalog Island provinces ngayong Semana Santa. Wala pa ang bulto ng mga pasaherong taon-taon ay nakikitang naiipon dito sa Batangas Port kung saan nakadaong ang mga roro at ferry papuntang Visayas. Wala pang makuhang opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng Batangas Port kaugnay sa eksaktong bilang ng mga pasahero ngayon. Pero ayon sa impormasyong nakuha natin mula sa ilang tauhan ng port, inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa Miyerkules, ang huling araw na may pasok ngayong Semana Santa. Handa na mga help desk ng PNP, Coast Guard at may mga nakaantabay ring mga ambulansya at medical personnel. Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa pier. Maging ang media, sa iisang lugar lang pwede manatili. Hindi pwede sa ngayon mag-interview ng mga pasahero o mga naka-standby na police at Coast Guard na nakatalaga sa mga help desk. Nagkalat din sa pantalan ang mga bomb-sniffing dog ng Philippine Coast Guard. Para maaliw ang mga parating na pasahero, may live band na tumutugtog ng mga kanta at nag-broadcast ng live sa radyo. Wala pa namang napaulat na aberya o medical emergency ngayong araw. Pia, bagamat nakita natin patuloy na pagdating ng mga pasahero mula dito sa Southern, maging sa Metro Manila, no, dumarating dito sa Batangas Port, ay normal lang namang bilang ng mga tao na ating nakikita dito ayon na rin sa mga trabahador ng pier at hindi daw lalayo ang bilang na ito sa kanilang normal na nasisaya sa dami ng mga pasahero tuwing mga pangkaraniwang tao. Yeah. Maraming salamat, Chino Gaston. Umaabot na sa mahigit kalahating milyon ng mga pasaherong naglayag sa Manila Port simula nitong Biyernes hanggang kahapon. Kanina nag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard para matiyak na sumusunod ang lahat sa mga itinakdang regulasyon. Mahigpit ding binabantayan ang sitwasyon sa mga paliparan para sa inaasahan dagsa ng mga pasahero. Darito ang report. Sa forma at balanse pala ng pagkakadaon ng MV St. Leo the Great sa Pier 4 sa Maynila, makikita agad kung nasa maayos ang pagkakasalansan ng mga kargamento. Bahagi ito ng inspeksyon kanina ng Philippine Coast Guard sa barkong biyaheng Cebu, Ozamis at Iligan para masigurong ligtas ang 1,284 na pasaherong sakay ng barko. Bago umakyat, titignan natin kung yung medyo tagilid ng konti o hindi. Yun yung unang-unang sintomas kung medyo alanganin. Ang mga makinarya dito, yung sa navigasyon, nakita naman natin ayos lahat. Kano ko yung kapitan kanina, kompleto sa requirements. Mahigpit din ang pagsala sa mga pasahero at kanilang mga bagahe. Sa labas ng pier, visible na mga K9 unit at pagpasok ng terminal, may 5 x-ray machines sa kailangan daanan. Ipinagbabawal ang mga matatalim na bagay, flammable liquid at anumang uri ng bala at pampasabog. Sa kabila nito, nahulihan ng lalaking ito ng bala ng M16 sa kanyang bagahe. Dinala siya ng mga tauhan ng Philippine Ports Authority para maimbestigahan. Yung bala po, kasi hindi po namin na double check. Pero sa'yo talaga yon? Hindi sa kasamaan po namin namatay. Namatay po sa Bicol po, Bicol. Ang kapatid niya. Bala? Kasi nasa gobyerno po, sundalo. Gusto namin ipaalalahanan ang mga pasahero na inspeksyonin nila ng maayos yung mga bagahe. Wag silang, as much as possible, wag na sila magdadala ng mga bladed weapons, blatant items. Inspeksyonan kung nanghiram lang sila ng bagahe, wala siyang bala. Wag na silang magdala ng anting-anting na bala. Kung may anting-anting man sila, wag na lang yung bala. Kabilang din sa mga binabantayang mabuti ang pag-overload ng mga pasahero. Bagay na imposible raw mangyari sa Manila Port dahil maliban sa tikat na hawak, kinukunan din sila ng litrato para masigurong tugma ang bilang ng mga pasahero sa listahan ng barko. Mula noong Biyernes hanggang kahapon, maabot na sa mahigit kalahating milyon ng mga pasaherong naglayag. Mas mababa ng 12% kumpara noong nakarang taon sa parehong panahon. Inaasahang darami pa ito ngayong linggo. Nananawagan din ang Coast Guard sa publiko na huwag makipagsapalaran sa mga kolorong o hindi lisensyado mga bangka na naglipa na ngayon na ginagamit ng mga inter-island vessels. Naka-alerto na rin ang mga tauhan ng mga paliparan. Yung ating mga airline partners, we have given them instructions na mag-deploy ng mas marami pang tao, especially sa kanilang mga check-in counters. Sa NAIA Terminal 2, may ilang pinili ngayon na bumiyahe para hindi na maipit sa dami ng pasahero sa mga darating na araw. Hindi masyado ang pasahero at saka ngayon lang ang available na noon kasi walang available. Halos ganito rin ang sitwasyon sa NAIA Terminals 1 at 3. Kasabay ng paunti-unting dating ng mga pasahero sa paliparan ang inaasahang pagbigat ng dali ng trapiko. We advise passengers to please allot enough
travel time on the road, yung usual advice natin sa kanila is be at the airport already 3 hours before the flight. Ang Department of Transportation and Communications nagpaalala sa mga paliparang asikasuhing mabuti ang mga pasahero. Gayon din ang maritime vessels sa pamumuno ng PCG. Habang magsasagawa naman ng random inspection ng LTO at LTFRB sa mga terminal ng bus. Lahat ng safety regulations at requirements sa paglakbay ay ini-inspect. Ipinaalala rin ng DOTC na walang operasyon ng point-to-point express bus mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Ganito rin sa Pasig River Ferry na babalik ang operasyon alas 12 ng tanghali sa Lunes. Wala rin operasyon ng LRT at MRT mula Miyerkules Santo hanggang Easter Sunday.